sa balita at komentaryo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Talastas. Magandang umaga po at welcome sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Mga kaibigan, gaya po ng dati, muli po kami mag-aanyaya sa loob ng mahigit na 1 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan hanggang sa bago magkatapat at karancho. Ang programang Hataw sa Balita at Komentaryo sa pangalan ni ka Jerry Yap. Nag-aanyaya kami, samahan po ninyo kami. Marami tayong pag-uusapan. Maiinit. Mga nagbabagang issue. Napaso nga ako eh. Patunayan lang eh. Nagbabaga kasi. At mga kaibigan, yung ating pong palatuntunan, pansamantala po napapakinggan sa live streaming. At dun sa mga nais makapanood dito, pakisabi na lamang po ninyo, bisitahin ang aming website. I-type lamang ang 8trymedia.com. Yung pong 8 ay number po yun. Puntahan po ninyo ang ating live broadcast link. Nandun makikita ninyo kung saan po yun para masubaybayan ang ating live streaming at ang mga programa po ng 8Try Media Broadcasting Network. Makikita din po ang ating mga social media accounts. Ang ating Facebook, Twitter at Instagram. Nandyan din ang ating mga landline, ang ating mga text line. Kaya ano pa, punta na sa ating website. parang advertisement. Hindi, mabibingi kayo, sabi ko sa inyo eh. Yung mga nagtatanong na kailan niya ang balik nyo sa AM radio, babalik kami. Kaso nga po, hindi naman natin kontrolado yung kailan matatapos. Expected nga po namin mga 2 weeks ago, Tapos na sana. Nakapag-air na tayo. Pero marami hong kailangan, hindi naman basta-basta na ikakabit ang mga equipment, Buti nga to, mabilis eh. Kasi yung lilipatan naman nating istasyon, meron na pong mga dating yung kasangkapan, di ba? Oo. Kaya hindi na po gano'ng magtatagal. Ang mahirap, yung magtatayo ka ng bagong transmitter, ng bagong antena, yun po mahirap doon, matagal talaga. Taon yun eh. Itotono pa kasi yun eh, di ba? Ito, hindi mo na itotono ito. Apinado na to eh. Kumbaga sa music po, apinado na to eh. Baka akala ninyo. Ang sabi, kasi bato lilipat tayo ng istasyon. Kasi po, tatapatin namin kayo medyo hindi maganda. May mga araw na napakahina at hindi maganda sa pandinig. Yung pong ating mga programa. Ang gusto namin, syempre, mapakinggan. Sino bang may ayaw na maging maganda ang aming dating sa mga listener natin. Syempre po kami unang-unang may gusto. 'Di ba, Peter? Alam nga namang magsalita kami nang di kami naiintindihan.
Gusto namin naintindihan. Oo. Sayang naman ang mga sinasabi natin. Kung ang labas boses ipis, paano naman? Kaya ano, no? Diba? Parang ngungo. At ang Minsan, kagandahan pa ho, ang gusto na nga namin, maliwanag ninyong mapapakinggan, iba pa ho ang mapapakinggan ninyo rito sa amin. Dahil sa iba, mapapakinggan ninyo, iba rin, di ba? Kakaiba naman po dito sa programa natin na kami hanggang ngayon pinagmamalaki namin yon. Meron kaming sarili naming mga ika nga, komentaryo na hindi naman mapapakinggan sa iba. Oo. Meron din naman tayong paminsan-minsan mga naibabalita na hindi naman ika nga po mapapakinggan o mababasa rin sa iba. Tama. Lalo na sa kung ano-ano lang binabasa nyo. Kaya ang babasahin nyo lagi ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Yan ang number 1 sa tabloid. Ha? Hataw. Para sa amin, syempre nandyan kami. Mm. Alam nga naman mag-number 1 yung Iba. iba na hindi mo naman pwedeng ipangutang. Oo. Kasi sa pangalan pa lang, hindi mo na pwedeng kuhan eh. Hataw. Hindi ka pwedeng luminya sa iba eh. Oo. Di ba? Dapat ang konsepto ng dyaryo, ano ba yan? Mm. Di ba? Ano ba ang bang punteriya mo? Oo. Ano ba yan? Hallelujah. Maski Pops, kumbaga sa sayaw nung araw. Wala nang gumagamit no Maski Pops. Wala Maski na. pa paano. Alam mo naman tayo, luma tayo eh. Oo. Dahil tayo old school tayo eh. Oo. Ha? Kaya nga gusto natin mga pelikula, General Luna. Ang Yan. gusto naman nila ipatigil naman yung General Luna. Ba? Di ba? Ewan ko, ba't nila gustong mapatigil yun? Ayaw nila ng kasaysayan. Gusto nila lagi, ang kasaysayan, pagka inilahad mo, distorted. Ay. Palilitawin mo yung mga scoundrel, yun ang mga dakila. Mm. Hindi ba? Kung buhay nga lang itong mga taong ito nung araw, Mm. sa panahon ni General Luna, sila yung kasama sa papatay kay General Luna eh. Sila. Dahil mga traidor. Di ba? Oo. Mga tarantado yan eh. Mm. Marami yan. Naglipa na po yan. Ito, good morning ka Percy. Ang yabang ni Senator J.B. Ejercito, palakad-lakad sa zona ni Pinoy. Luma na to. Ito pala bago. Mm. Ka Percy, mapagpalang araw. Araw po ng Martes. Punta po ako sa Luneta. Mhm. Doon po ako sa grupo na nyo. Meron pang attendance check. Sana mailagay mo po ako sa grupo nyo na tapat at mabubuting nilalang sa mundong ito. Go, go, go tayo para sa pagbabago. Duterte 2016. Sabi ni Elmer Ecleo. Elmer, para sa iyo, si Duterte sinabi na naman, di na naman siya tatakbo. Na naman, ha? Pero para naman sa inyo, maligayahan naman kayo sa amin. Kami po, kay tatakbo, kay hindi. Gusto namin magpunta sa Luneta Oo. para ipakita at itanyag namin na ito ang ganitong klase ng taong Dapat gusto maging kong leader. mamuno sa bansa natin ngayon. Yun. Ba't hindi mo gugustuhin yan? Yung tiyanggi ng Shabu ngayon, pulis na operator. Sus Mariosep. Oo. Katakot-takot po ang patayan. Naku. Ang droga po. Sus Mariosep. Shabu. Yan pong droga na yan ang nagiging nakakatulong sa mga kriminal para isagawa yung kanilang krimen. Ito, yung isa nating kapatid sa profesyon, sa broadcast media, Oo. hinolda pala Si Oy, David kahapon. Oro ba? Oo. si David Oro. Hindi ko naman kilala yan. Ang kilala ko yung kapatid niya. Gani. Si Gani, di ba? Mm. Sinundan ng kwan eh. Nauna pa. Planan, hindi nauna, kundi inunahan siya dahil Alam pa, minomonitor pauwi na siya. Oo. Inunahan siya para matsyempuhan nila. Oo. Di ba? Pero parang nung pag-aralan nila, planado. Ibig sabihin, sinusundan siya. Oo. Ha? Hindi ko alam kung ganito gagawin ni Ligaya Santos. Oh.
Ha? Mm, Sa pinananakot niya sa periodiko nila. Uy. mm, Alam mo yung periodiko nyo, ngayon lang ako nakakita ng ganyan, ha? mm. Sa tagal ko, ilang taon na ako sa media. Oo. Siguro mga 1982. Nasa media na tayo, o Bago ng 81 eh. Ninoy assassination. Mm. Bago pa. Nandun ako nag-umpisa sa El Shaddai eh. Oo. Sa 10 pa nga lang sila Mike Bilardi nun eh. Sampu pa. Yung El Shaddai Foundation nila. Mm, Sa 10 sila nun eh. Minsan di pa dumadalo yung iba eh. Hindi, biro lang. Sa 10 sila nun. Nandun kami sa likod ng kwan eh. Ng duty free na naging casino, di ba? Oo. mm. Sa Fiesta harap. Mall. Tapat ng kwan ng... Talagang casino yun. Oo. Pagkatapos ginawan duty free. Mm, Nabalik sa casino. mm, Tapat ng NAIA. mm, Terminal 1 yun. Tapat nun. Sa madalit sabi po, ganun na ako katagal sa media. Tagal na, no? Marami na rin akong alam na matatapang sa media. Oo. Pero hindi ginawa yan eh. At palagay ko kung gagawin yan, kwan eh, hindi papayagang ilathala. Oo. mm, Kung hindi ka sabwat yun. Ha? mm, Kung hindi talagang sila may gustong gawin yun. Mm. Di ba? Mga kaibigan. Sa ibang araw na natin pag-uusapan yan. Oo. mm, Ngayon po, lintik ang krimen. mm. Araw-araw nga sa Maynila hindi lilipas ang isang araw na walang magaganap na krimen Naku po. sa Maynila. Totoo yun. Minsan hindi lang isa, hindi lang dalawa. Sabay-sabay kung may patayin sa Maynila eh. Mm, Di ba anak mismo ni Erap, mga staff nung anak ni Erap mismo na hold up dyan, binaril. Oo. oo. Paano kang hindi maaalarma niyan? Oo. Anak na nung namumuno sa Syudad. lungsod ang biktima ng kriminalidad. Diyos Maria. Very alarming na po yan. Oo. Hindi ba? Yung proportion na yan, na hindi na pagtuunan yata ng pansin ng nakatuwad na daan. Nakatuwad kasi kayo eh. Kaya hindi nyo napansin eh. Malala na krimen. Mm. Di ba? Sobra. Ang droga, ano pa? Ang mga magnanakaw po, Sus Mariosep, sa Bureau of Customs. Oo. Mm, Di ba napabalita na naman itong naglalangga sila sa kwan, sa nahuling smuggling daw ng asukal. Naku po. Ano pa? Marami rito na hindi naman naaaksyonan, di ba? Oo. Wala mga kaibigan Marami tayo napapakulong. Asan yung kaso? Umusad ba? Wala. Parang parang sinakulo lang lahat itong nangyayari ngayon sa gobyerno natin. Bakit hindi ang taong bayan maghahanap ng kamukha ni Duterte? Oo. Ibig sabihin, gano'n na. Ganun na kalala. Hindi kasalanan ni Duterte kung hangarin ng mga mamamayan ang klase ng pamumuno na sa kanya mo makikita. Mm. Hindi ba? Kasalanan ba ni Duterte yun? Hindi. Ang may kasalanan, itong mga gustong tumakbo na wala namang ginawa. Hindi ba? Oo. Ipinagduduldulan yung sarili. Andyan pa yung iba't ibang klase ng kawalangyaan ngayon. At ang magtataka kayo, itong mga gumagawa ng kawalangyaan, nangungulekta sa illegal terminal ng SUV, ito pa matatapang Diyos Mario. Mm. Nangungulekta lang kayo. Kolektor lang. Nangingiki, nambabakal lang kayo Oo. sa mga Legal. tsuper. Di ba? Oo. Lintik po, ang mga MMDA natin, wala na Wala nang lunas itong mga ito. Dapat ito talaga, sinasagasaan mo na lang. Kasi imbes na nandun sila sa magulong traffic, Oo. tumatayo sila dun sa yung kumikilos naman ng traffic. Oo. Yung maayos naman ng traffic, dun sila pumupwesto, imbes na dun sa mga lugar na magulo ang traffic, Oo, na masikip ang traffic. Ba't sila dun nakatayo? Ayun. Di ba? Oo. Tama. Kaya yan, no, isang araw yata may nasagasaan Mm. Ha? Ewan ko lang kung mangyari pa ulit yan. Baka mamaya, ganyan na gawin ng mga motorista sapagkat Driver. makapal pa rin ang mukha nitong mga kwan Oo. nitong mga MMDA. Gayong isipin mo
napaluwag na ng malaking porsyento kumpara mo dun sa dating sitwasyon ng trapiko. Oo. Yung pong traffic dahil sa pangmumuno ng HPG. Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Gusto pa itinutuloy pa rin yung katarantaduhan. Talagang wala nang kahihiyan. Adobe, no? Hindi ba? Mm. Mga mayayabang pa. Ang inaantay, yung gusto nilang sitahin. Oo. Hindi ayusin yung dapat ayusin. Oo. Mm. Tapos, pag lumingon ka ron sa bandaron, Oo. andun pala yung masikip na traffic. Diyos Mariosef. Diyan lang sa kanto ng Makapagal tsaka EDSA, naku, madalas kang makakadaan dyan. Nandyan lagi yung enforcer. Ano iniintay mo dyan? May traffic light yan. Oo. Ba't kayo nandyan? Mm. Di ba? Oo. Samantalang doon sa ilalim ng Roas Boulevard, meron din doon. Oo. Oh, nandun din sila. Wala naman silang trabaho ron. Kwento wala. Ha? Alam mo kung nasaan ang traffic Nasa na dapat nilang bantayan dahil baka magkaroon ng aksidente. Oo. Umusog ka ng konti. Tapat ng Heritage. Yung U-turn islat doon. Oo. U-turn islat yun eh. Mm. Naturalmente, delikado ron. Oo. Kasi EDSA yun eh. Alam mo naman yung galing sa isang direksyon ng mga sasakyan. Oo. Hindi basta-basta magbibigay yan. Oo. Kaya kailangan mag-assert ka ng iyong karapatan dun eh. Yun. Kailangan ipakita mong magyuyutan ka talaga eh. Oo. Ilabas mo yung kotse mo dun sa kabilang direksyon ng EDSA eh. Hindi ba? Oo. Para makitang magyuyutan ka talaga sa ayaw niya at sa gusto eh. Di ba? Oo. Nung mga paparating na sasakyan. Para mag-minor sila. Di dapat yun ang bantayan nyo. Oo. Ha? Pag nakita nyo may magyuyutan, di pahintuin nyo muna yung mga rumaragasa dahil delikado yun. Oo. Kung sa pagkakataon na yun, doon sila mawala ng preno. Yun. Di aksidente yun. Sisikipan traffic. Oo. Buhol-buhol. Tapos nandun kayo sa ilalim ng flyover, mga walang hiya kayo. Nandun kayo sa kanto ng Makapagal at ng EDSA. Naku Di po. tarantado kayo. Talagang gusto ninyo magnakaw lang eh. Oo. Mag-extortion lang. Gumagamit pa kayo ng uniforme. Oo nga. Para kayo yung mga korap na judge. Oo. Gagawa lang ng maling desisyon, nakatoga pa. Di ba? Oo. May patoga-toga pa. Sa madaling sabi, ang dami natin problema. Yun ang dahilan. Oo. So, kay ayaw ni Duterte, Oo. kay gusto ni Duterte, maninindigan ako. Hindi dahil sa gusto ni Duterte o ayaw ni Duterte, kaya ko siya gusto. Oo. Di ba? Gusto ko siya. Sa ayaw mo sa akin, gusto ko pa rin sa'yo. Oo. Kasi sabi niya, huwag na kayong pumunta ron. Oo. Ha? Ba? At ako hindi tatakbo. Lalakad lang siya. Mga kaibigan, no? Mm. Eh, Pero isipin may niyo. salita kanina si Duterte. Oo. Sabi na, ngayon, kung pipilitin ako ng mga kabrad ko, Oo. fraternity, baka tumakbo ko. Naku. May salitang ganun eh. Nagpaiwatin. Sino ba yung mga Kabrad niya. sino ba yung mga kabrad niya kumpara sa taong bayan? Ayun. Ang ibig ko sabihin, hindi yun eh. Hindi yung kabrad ko, Taong hindi bayan yung na. kabrad niya. Oo. Sa akin, pupunta ako para ipakita kong malala na ang sitwasyon. Oo. Ha? Para ipakita ko na naninindigan ako sa paniwala ko. Mm. Kasi yung paniwala ko, pag tama, hindi naman yun mababago ng kahit ano eh. Di ba? Tama. Mababago ba yun ang hindi pagtakbo ni Duterte? Hindi. Ha? Yung paniwala kung siya ang tamang leader na mapwesto sa gobyerno, mababago ba yung katotohanan na yun kung hindi siya tatakbo? Aba, hindi naman nababago ang katotohanan eh. Halimbawa, sinabi natin, katulad sa Maynila, ay mag-ingat kayo. Pag binoto nyo si Erap, maraming mangyayaring di maganda sa Maynila. Agrabyado kayo. Ha? Kayo ang malulugi, hindi si Lim, Oo, na tama. nagbigay ng libre at mga makatotohanang Serbisyo. serbisyo publiko. Mm. Hindi si Limang nawalan. Oo. Sino nawalan? Si Lim ba? Hindi. Nung pinagbabayad na ba kayo sa ospital,
Si Lim ba apektado? Hindi. Ha? Nung tinaas ng 300% yung... Nung pinalalayas kayo sa palengke, apektado ba si Lim? Hindi. Nung itaas ba ang amilyar ng 300% ang binabayaran ninyong buwis, apektado ba si Lim? Oh, mga kaibigan, sino apektado? Kayo. Kaya kami, tama. Oo. Bakit? Kahit natalo si Lim, nanalo pa rin si Erap, hindi pa rin nababago ang katotohanan na tama kami. Tama. Ganun po yun. Hindi ho ba? Oh, so, ako, pupunta pa rin. Oo. Kahit ba ilan lang tayo magkita ron. Oo. Oo. Marami namang namamasyal dun eh. Marami. Ang importante, Mapakita mo. maninindigan ako. Yun. Ngayon, kung talagang hindi na siya tatakbo, saan ba babagsak ang eleksyon? Oo. Di sa pagpipilian mo na lang, Na. kung wala ka na magagawa, kung sino yung matitirang kandidato. Naku po. Pero ako, hindi nawawala ng pag-asa. Yun. Ha? Tama. Hanggat wala pa yung eleksyon, malayo pa yung eleksyon, ako naniniwala na lahat ng bagay mababago. Alin niya yung mga kung sino, mga walang vice president, may vice president. Oo. Mababago pa rin yan eh. Hmm. Ikaw ba naniniwala kang yan na yan? Hindi. Sa simula? Eh wala pa nagpapile eh, Wala pa nga. ng certificate of candidacy. Katunayan, pag ngayon ninyo ginawa eleksyon, alam nyo ba? Oo. Kung pagbabasihan mo, survey. Ha? Kung survey, pagbabasihan mo. At bukas, sa makalawa, etong buwan na to, Oo. magkakaroon ng eleksyon. Ha? Mayor na ulit si Lim eh. Oo. Bakit? Napatunayan. Kinailangan pa muna nila na perwisyuhin ang sarili nila Bago matauhan. para matauhan silang Ano? si Lim pala ang talagang dapat. Oo. Hindi, tatakbo rin si Amado eh. Oo. Amado. Oo. Eh, ba't ako susugal dyan? Eh, Bumba yan. Hulugan. Galing po sa'yo. Gagawin tayong 5-6 niyan. 5-6. Papautang tayo. Papautang. Papautang tayo. Kasi po, alam ba ninyo, late, nagpa-survey pala Liberal Party Oo. sa Maynila. Oo. Ilan ang porsyento? Oo. Nag-aagawan ho sa pwesto si Erap at saka si Bagaching. Sa pwesto ng panghuli. Naku po. Kulela. Oo. Kasi, pinakamataas eh si Lim eh. Oo. Yung sumunod na pangalawa, nalayo na eh. Oo. Oh, 40% yata si Lim, Oo. sumunod 25% si Erap yun. Eh siguradong mababawasan pa yan kasi yung survey na yun, hindi pa kasama dito yung mga palengke Ah. na ipinagigiba ni Erap ngayon. 25% lang siya. Kawawa naman. Oh. At hindi pa nila natutuklasang niloloko pa sila. Marami pang nananaginip eh. No? Nahihibang. Na pinangakuan sila ni Erap, gusto pa nila tuparin. Pangako. Spoil Marami pa. na nananaginip ng ganyan. Oo. Katulad yun sa palengke, di ba? Oo. Oh. Sabi, hindi ko kayo alisin dyan. Yeah. Nagrally pa eh. Yan. Punta pa rin. Wala kayong bayad. Naku po. Yun yung taga Santa Ana. Oo. May kasama rin doon mga taga San Andres eh. Oo. Oh, ilang araw lumipas, pinagiba na yung San Andres. Dapat na sinabing gano'n. Kahapon- Vigil sila dun eh. Kahapon po, nadaanan namin Oo. San Andres. Oo, San Andres. Nakita namin, binabakbak na yung mga bubungan. Oo. Pagkatapos, meron ng inilagay na mga hawla Naku. Nako. sa gitna ng karsada. Isus Na naman. Marios. Eh, isipin ninyong karsada ho yan. Gagawin na namang palengke yung kalsada. Oo. Yung palalayasin nila sa loob ng palengke, doon nila ilalagay para pagkakitaan pa rin. Delay kayo. Gagawin nilang daing. Naku. Ibibilad nila sa araw. Yun yung ginawa sa Quinta, kaya wala kang matadaanan ngayon sa Oo. Quiapo eh. Ano pagpipilian mo kung ikaw ang ano mo para bang it's a matter of yan kumita ka o magutom ka. Kahit Wala, sa patalim, binibigyan kanila ng choice na puro, sila yung kakapit. kumbaga sa Cara Cruz, pagkara, Oo. panalo kami. Oo. Pagka Cruz, talo ka. Talo.
Ha? Wala kang panalo rin na. Yung sitwasyon na agrabyado ka talaga. Oo. Aapihin ka talaga. Oo. Hindi ba? Oo. Tama. Bakit? Kasi pag ayaw mo mabila doon, tsaka karsada yan eh. Kayo kung vendors ha, Mm. hindi ba alam ninyo na mali ginagawa sa inyo? Oo. Dahil dyan sa pagpa-privatize kunyari na yan Oo. ng mga palengke. Alam ninyong hindi totoo lahat yan. Ngayon, kung di nyo alam, pakinggan nyo pa rin. Oo. Alam ninyong hindi totoo na pag nagawa yan, kayo pa rin ang pupwesto riyan. Paano kung hingang kayo ng goodwill? Yan ang masakit. Paano kung pagbayarin na kayo ng mas matas? Magtitinda pa ba kayo doon? Hindi na. Ha? Hindi na. Saan mo kukunin ngayon yung pera na hihingi sa'yo? Mm. Na mas malaki, sigurado. Bakit? Ano bang katarantaduhan privatization yan? Kung ako magninegosyo, magpapatakbo ko ng palengke, ipagagawa ko to, pagagandahin ko, gagastusan ko ng pera. Oo. Pagkatapos, papupwestuhin kita, Nako. ha? Oo. Para malugi ako. Oo. Hindi. Pwede ba yung papupwestuhin kita, bibigyan pa kita ng pera? Hindi pwede yun. Ha? PCSO ka ba? O wag na lang. Oo. Ibabalik ko na lang sa dati. Oo. Kung magkano binabayad nyo araw-araw, hindi ko na kayo sisingilan ng goodwill. Ha? Dating presyo na lang. Kung 20 pesos o 100 piso binabayad nyo isang araw, doon na lang tayo. Gagawin ba ng siraulong developer yon? Hindi gagawin Ng isang yun. siraulong negosyante yon? Hindi gagawin yun. Bakit? Siyempre, negosyo nga ang tawag eh. Oo. Sa negosyo, alam nga naman nag-buy and sell ka, bumili ka ng kotse na 100,000, binenta mo ng 80,000. Lugi. Negosyo ba yon? Hindi, palugi. Ha? Palugi yun. Yung kung tawagin, return of investment. Oo. Pag nagnegosyo ka, yun agad ang ilalagay mo sa ulo mo, yun ang tandaan mo. Saksak mo lagi sa kukote mo. Pag nagnegosyo kaya ako, ano kaya ang return of investment nito? Ano kaya ang balik nito sa akin? Yan. Na pakinabang. Hindi ba? Doon sa pinuhunan ko. Oo. Yun, kung tawagin yun, return of investment. Tama. Simple mga bagay lang yan. Ay, ibig nyo sabihin ginastusan ko to ng halimbawa, 100 milyon. Oo. Ha? 50 milyon. Nung maitayo Oo. pauupahan ko sa iyo ng mura na bago ko mabawi ito, siguro, malaki na yung apo ko. Oo. Patay na ako. Yung apo ko, ugod-ugod na, hindi pa nababawi yung pinuhunan ko. Ganun ba yon? Ha? Ganun ba negosyo? Oo. May katarantaduhan yun. Kaya, yung nagpunta kayo sa, pinatawag pa kayo ni Hirap doon sa Oo. City Hall. Oo. Yan. Halika kayo Sinabi, dito. libre na kayo. Hindi kayo alisin dyan hanggang di ginagawa yan. Hanggang di ginagawa. Oo. Ha? Itong ginawa na. Paalisin ka rin. Okay. Pumalakpak naman yung iba, Oo, mga, palakpakan Niwala. pa. para mga abnormal. Tawag sa... Lintik si Atong, Oo, kala ko nasok ka eh. Nako. Ha? Ngayon po, dito lang sa programa namin meron yan. Dapat may excuse me po rin. Sa ibang programa, wala niyan eh. Kaya nainggit sila sa amin eh. Mga kaibigan, Jesus Mariosep, anong klaseng katarantaduhan na paniniwalaan ninyo? Yan. Pagka ang sinasabing sentido común, Oo. ano ba ho yung sentido común, yung common sense? Ganito lang yun. Para hindi ka mahirapan Oo. na ika nga magamit yung sentido común mo. Oo. Ikaw ba nag-aral? Nag-aral. Elementary. Oo. Sa makatwid, pag sinabi ko sa yung 1 plus 1 equals 2. 2. Oo. Tama yun, di ba? Oo. Yun ang common sense. 1 plus 1 di syempre 2. 2. Oo. Meron bang 1 plus 1 na 3? Ha? Meron bang 1 plus 1 na 4? Oo, 5, 6, 7? Aba, hindi pwede yun. Common sense na yun. Oo. Di ba? Sentido común. Alam mo, pag nagsyabo ka,
masisira ulo mo. Gagawa ng Pwede mong maramdamang ikaw si Superman at tumalong ka sa building. Oo. Nakikita mo yung mga umakit sa poste ba? Alatarsan eh. Delikado. Naglalambitin pa sa kuryente kahit nakabrief lang Oo. Di ba? mga billboard pa. Kahit yung itlog niya Lalambitin. kumakaway-kaway Parang MMDA Oo nga, bakit yung mga MMDA may sakit na kaway, no? Oh. Kaway ng kaway. Yung tarantado, napanood ko sa TV no minsan, di ba? Oo. Umakalay mo, makyat doon sa parang chonggo doon sa poste nung kinukuha na siya. Buti hindi na kuryente Oo. Pinatay yung yung switch nung kuryente. Sipin mo, naglalambitin siya ron Hindi naman nakalambitin sa kanya, kumakaway. Parang MMDA. Yan pala mga MMDA, para pala mga itlog yan, ano? Yung itlog na kulubot. Mm. Mga Tuwa siya. kulubot. Para mga kulubot na itlog, no? Mga kaibigan, no? Ayan, no? Ano ito? Oo. Nabasa na natin, ano? Itong kay Duterte, tapos na tayo Oo, doon. Tapos na. Puntahan na naman natin si Ate Grace po. O yan. Si Ateng. Si Ate Grace naman, ang sabi po ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, si Grace po, ito pag nagsalita sa Supreme Court, medyo, may credibility. Yung sinasabi natin, di ba? Hindi ka mukha nung ibang justice sa Supreme Court. Oo. Di ba? Tigilan mo nga kami. Pag nagsalita yun, di ba? Batas mo na naman yung sinabi mo. Ito hindi Oo, Pinaliliwanag niya kasi. Yan. Yan ang kagandahan pagka yung mga abogado, kahit maestrado ka, huwes ka, huwag mong ipalagay na monopolyo nyo yung batas. May tungkulin nga kayo Kaya dapat ipaliwanag nyo batas. Oo. Kung magagamit mo, magagamit na na knowledge yan, nakaalaman yan ng publiko, nakatulong ka. Yan. Hindi yung pagka may nagsalita tungkol sa abogado ka na! Tarantado! Kaya gusto ko siya halampagi Oo. Di ba? Oo. Kasi pinaliliwanag niya yung batas Oo. Mga kaibigan, ngayon sabi ni Associate Justice Carpio. Antonio Carpio, Oo. si Grace po ay sa ilalim ng batas sa kanyang paningin ay naturalized. Filipino. Kasi ang kinu-question isa dyan yung kanyang citizenship. Sinasabi na naturalized siya. At sa ilalim ng batas pala, ang naturalized, hindi pwedeng kumandidato. Hindi pwedeng umawak ng public office. Sa madalit sabi, kung atin pong pag-aaralan, si Grace po pala kahit nung naging MTRCB, illegal. Oo. Ay. Hindi lang dito sa pagtakbo niya. Sa Senado. Hindi lang kahit naging senador siya, kundi nung siya in-appoint na MTRCB, violation yun. Merong nalabag na batas. Kasi sinasabing siya foundling at aminado naman silang foundling siya, di ba? Wala namang pagtatalo na ron. Yung foundling, yung natagpuan ka lang. Napulot. Napulot ka lang, di ba? Ngayon, kailangan pala yun para mabago yung pagiging citizenship mo, Yung pagiging naturalize mo. naturalize, itinuturing ka, naturalize ka lang. Yun. Hindi ka talaga natural. Born. Kumbaga sa babaeng nanganak sa ospital, Oo. cesarean ka Oo. Cesarean ng... Di ba merong tinanong Ano yun? sa immigration? Oh. Ano yun? Tinanong? Hindi ko. May tinanong ganyan Ano? Basta tinanong siya kung ano. Si Sari. Hindi, balikan na natin muna si Si Grace Grace po kasi po. baka maligaw na naman tayo ang sabi po, sa batas, hindi pwede
yung naturalized lang. Mm. Itinuturing siyang naturalized lang ang kanyang citizenship dahil siya po ay foundling. Mm. Oo. At sa batas po, 1936 pa nga ang pinagbasihan eh. Oo. 35. 35. 1935 Constitution. Mm. Kasi po, dito sa Constitution natin, ibig sabihin, wala yun. Mm. Cannot be foundling. Cannot be found. Oo. Ha? Tama. Absent pala yan sa kasalukuyang konstitusyon. Ibig sabihin, kaya ang sinasite na batas ni Justice Antonio Carpio, yung 1935 Constitution. Yun. Di ba? Oh, ano ang sinasabi doon? Ano? Para sinasabi ngayon ni Justice Carpio, para masabing ikaw ay natural Born. born citizen kahit na ikaw ay natagpuan lang, Oo. kailangan patunayan yan sa pamamagitan ng iyong relasyon. Yung mga tunay mo magulang, yung pinanggalingan mo. Tunay na magulang mo, Pilipino. 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 Yun. Natural born ka. Oh, kasi hindi mo, kaya kasi nasabing naturalized ka lang, hindi walang makatiyak eh. Oo. Kung ikaw nga walang lahing dayuhan, Mm. 'di ba? In-acquire mo lang yung citizenship nung nag-ampun sa'yo. Kaya ka Oo. naturalize. 'Yun. Pagkatapos po kaya nagpa-DNA naman daw. Oo. Kanino niya i-compare yung DNA? Ano niya wala ngang magulang Hindi, na sabi nung lumulutang. tagapagsalita May niya, Mm. sabi nung tagapagsalita niya, may mga pinuntahang kamag-anak Kamag-anak. na hiningan ng DNA sample. Mm. Ewan natin. Paano nilang patutunayan? Marami kayong patutunayan doon. Ah. Mahabang proseso. Kaya yun. nilinaw naman ni Carpio eh. Ngayon, ikaw magiging natural born citizen pag napatunayan mo na talagang Pilipino yung magulang magulang mo. mo. Oo. At napatunayan din na yung kinuna ng DNA sample ay kamag-anak Ayun. ng talaga mo Pwede. magulang. Oo. Ang hirap nun. Ano na parang puzzle, no? Parang mahirap i-prove sa batas yun. Ngayon, kailangan ang magpatunay si Grace po eh, na yung magulang niya Pilipino. Mm-mm. Hindi niya nga kilala. Oo. Oh. Mm. Kaya magre-resort doon sa mga kamag-anak. Mm. Kapag ka yung kamag-anak, yung DNA, kamukha nung kanya, nag-match, natural born citizen siya. Kung Pagkabasihan yun eh. ang inaano ko naman, kung natunto ng kamag-anak, di automatic yun. Dapat natunto na rin yung magulang dahil nakilala niya kung sino yung kamag-anak ng magulang. Hindi, kasi yung mga sinasabing kamag-anak, mga bata na yan eh. Baka naman magulang niya, patay na. Dahil ang biological na magulang. Ibig sabihin, natunto niya talaga yung totoong magulang. Hindi niya naman kilala yun eh. Mga kamag-anak. Kasi nga, Mm-mm. pinaampun lang siya, napulot lang siya eh. Mm-mm. Ganyan na mabigat yan. Mm-mm. Yan, malaking usap po yan. Sabagat yung sinasabi ni Carpio, Mm. sa kanya yun. Mm. Bilang miyembro ng Senate Electoral Tribunal. Mm-mm. Maraming miyembro yan eh. Oo. Tatlo silang dyan, justice. Si Teresita de Castro, tsaka si Pagkatapos- Brion. Baka Oh, naman ayan. iba opinion nun. Kung kasama dyan si Teresita de Castro, ba't mo paniniwalaan yan? Mm-mm. Di mas maniniwala ako. Kay Carpio. Ang gagawin dyan, botohan din. Oo. Numbers game din. Baliwala rin ang batas. Mm-mm. Kahit tama ang batas na sinasabi ng isang tao, pero na Outnumbered ka. outnumbered ka nung botohan. Mm. Sa botohan, kung ilan yung membro ng Electoral Tribunal. Siyempre, majority ron, sigurado, no? Mm-mm. Ganun yun. Hindi natin alam kung anong botohan nila. Pero pagka natalo ka sa botohan, natalo yung tama, yung mali ang iiral. Oo, ganun yan. Mm-mm. Kaya, Para sa Supreme Court. kaya nga sinabi ni Speaker Belmonte, yung sinabi ni Carpio, Mm-mm. hindi yun ang opinion Final, ng buong decision, Senate oo. Electoral Tribunal. Opinion niya pa lang yun. Kala kasi Lalo pa sa Electoral Tribunal, may mga kasamang politiko. Oo, mga senador din. Katulad ni Tito Soto. Lauren Legarda. Alam nga naman, mas maniwala tayo kung batas ang pag-uusapan. Batas na, Mm-mm. hindi yung magpapanukala lang ng batas. Mm-mm. Iba yung magpapanukala ka ng batas kaysa batas na. Ang mag-i-interpret, Si Tito Soto. si Tito Soto tsaka si Carpio, sino paniniwalaan mo? Siyempre si Carpio. Di ba si Carpio? Oo. Mm.
Pagka nag-interpret ng ibang batas si Teresita de Castro, sino paniniwala mo? Si Teresita de Castro o si Carpio? Si Carpio. Pareho silang associate member ng Supreme Court. Pati na yung Brion. Ha? Sa pagsamahin na natin, sino sa tatlong yan ang paniniwalaan ninyo na nag-interpret ng batas? Si Carpio ba o si Brion o si Teresita de Castro? Carpio. Si Carpio. Ay, wow, senior yan. Bakit? Si Carpio, natatandaan ba ninyo yung disqualification labang kay Erap? Si Carpio, isa sa bumotong disqualified si Erap na tumakbo. Ha? Bakit? Simulat sa poll, sa paniwala ni Carpio, walang hiyayan si Erap. Yan mahilig lumabag sa batas. Nagbibigay ng sarili niyang interpretasyon ng batas yan, si Erap. May sariling batas. Kaya dapat yan sa ibang planeta nakatira yan. Kasi yung batas na umiiral dito sa planeta ng mundo, hindi niya kinikilala yun. Sa madalit sabi, dapat sa ibang planeta siya tumira. Di ba? Si Erap. O, hanggang sa kauli-uli ang sandali doon sa disqualification case ni Erap, yung pa rin ang paninindigan ni Carpio. Labag sa batas yan. Yung pagtakbo mo, disqualified ka. Si Teresita de Castro, tsaka si Brion. Wala. Eto si Teresita de Castro, dating maestrado ng Sandigan Bayan. Siya ang nag-convict, humatol kay Erap, na convicted sa kasong pandarambong. At kasama sa hatol nila kay Erap, yung perpetual disqualification from holding any public office. Tama. Bakit pagdating sa disqualification sa Supreme Court, nag-iba na ang paninindigan ni Teresita de Castro doon sa una niyang desisyon. Di sira ulo yan. Ba't ka maniniwala dyan? Lukait dyan. Dapat nga matuwa pa siya dahil ang ginagawang basis doon sa disqualification yung desisyon niya na nag-convict siya ng kriminal, di ba? At Pero hindi na siya maghihirap. Oo. Dinesisyon na namin yan Isa nga sa hatol namin dyan perpetual disqualification Pag sinabi mong habang buhay, sino pa pwedeng bumaluktot niyan? Sino pa pwedeng magbago niyan? Di ba? Yun po mga kaibigan. Di ba liwanag? Ngayon, ang masakit nga lamang po sa batas natin, katulad niyan, si Carpio, tama siyang disqualified si Erap, base sa batas yung kanya. Tama. Kasi batas dapat ang pinagbabasihan Hindi ba? Sa pagsunod, ano ba ang, para maging mabuting mamamayan ka, ano ba ang susundin mo? Batas. Di ba batas din? Sa lahat, batas Pag may nalabag, ano nilabag mo? Batas. Sa kaparurusahan. Dahil sa paglabag mo sa misis mo. Pag-violate mo sa misis mo, sa tatay mo, sa nanay mo. Hindi. Pag-violate mo sa batas. Yun. Halimbawa, nanapok ka. Dahil ba dun sa pananapok mo dun ka parurusahan? Hindi. Dahil dun sa batas na nagbabawal na gawin mo yun, dun ka parurusahan. Di ba? Tama. Wala mga kaibigan dito katarantaduhan Isipin mo, pag kahit tama ka, Mali ka pwede palang maging mali ang batas. Yung tama, pwede maging mali yun sa pamamagitan ng boto. Di ba? Tama. Doon lang sa ni Enrile, sa bail ni Enrile. Di ba maling-mali? Unang-una, hindi naman hinihiling ni Enrile na makapagpiyansa siya dahil sa siya'y matanda na at may sakit na. Hindi niya hinihiling na gano'n. Ang gusto niya, mapiyansaan siya dahil mahina raw ang ebidensya laban sa kanya. Kasi yun nga ang basihan sa pagbibigay ng piyansa sa isang kaso na walang piyansa. Para ka makapagpiyansa, patunayan mo na mahina ang ebidensya laban sa iyo. Hindi sinabing patunayan mo kung may sakit ka.
O kaya mahina ka na, Mm-mm. matanda ka na, Oo. lagpas ka na ng 90. Hindi sinasabi yun. Ang sinasabi, para ka makapagpiyansa, kinakailangan patunayan mo na mahina ang ebidensya sa'yo sa isang kaso na walang piyansa. Yun. Bibigyan ka ng piyansa. Pag napatunayan mo yun, Mm-mm. ba't nilagay ng justice mismo yun? Tapos pinagbotohan nila. Oo. Oo. Di ba? Ngayon, hindi pa yun eh. Mm. Bukod sa, wala naman yun, ano pumasok sa utak ni Bersamin para ilagay na may sakit si Enrile? Hindi naman siya doktor. Siya ba ang nag-examine kay Enrile kung may sakit si Enrile o wala? Oo. Mm. In-examine niya ba? Oo. Hindi naman siya doktor eh. Paano niyang gagawin yun? Oo. Di ba? Mm-mm. Meron bang medical certificate na isinabmit si Enrile na para sabihin siya merong sakit Mm. Wala. na pinagbasihan ni Bersamin para sabihin pwedeng makapagpiyansa si Enrile? Mm. Nako. Unang-una, hindi naman requirement yung mag-submit ng medical certificate dahil hindi nga yun ang inihiling ni Enrile na basihan Mm-mm. para sa piyansa niya. Mm. Hindi ba? Para sabihin mo 92. Saan may batas na gano'n na sinasabi? You know, May edad na. may edad na, matanda na, may edad na, Oo. at may sasakitin na. Yun daw ang tawag niya ay, yung compassion. Mm. Ba? Di ba? Compassion ba yung sinabi nila? Compassion. Kung yung compassion, anong batas yun? Wala. 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 Saan yun. section 1, 2, 3 ng batas nandun yung Sa tabi ng basurahan. na kapag ka matanda na dapat ng kaawaan at saka masasakitin pa. Walang question sa compassion eh. Pero sa batas po, hindi pinagbabasihan yung compassion. Oo. Hindi ba? Matanda ka o ano ka, kulong Oh. ka. Baliwala yun. Oo. Mga kaibigan, ba't napiyansa? Yun ang masakit sa batas. Oo. Tama man ang sinasabi ni Justice Antonio Carpio, pero mananatiling yan, babasihan pa rin yung botohan. Oo, tama. Doon pa rin mahuhulog lahat yan. Babagsak. Ultimately, Mm. titignan natin. And katunayan yan, may inilabas. Etong set, subject for appeal pa yan, di ba? Mm-mm. Kung ano man ang maging resulta ng Mm. Magiging findings desisyon, sa Senate Electoral Tribunal, pwede pa silang tumakbo sa Korte Suprema, di ba? Oo, tama. Para i-apila yung kaso. Mm. O di tatagal pa yan. Yung Kaya nakamataas makakapag-file pa rin siya. Oo. At saka, hindi sila nakakasigurado. Alam mo naman yung Korte Suprema. Oo. Pag nakita nila si Grace po may chance ang manalo, ba't nila i-disqualify yan? Oo, tama. Hindi yari sila. Di ba? Oo, ayos yun. Oo. Kundi, babalikan sila. Baka sila ma-impeach lahat. Oo. Mm. Hindi ba? Sinsin- Yan po eh. Yan ang sistema ng politika dito. At ganun pa man. Kasi nga, hindi naman nakabase sa katotohanan. Oo. Hindi naman magbabase ang Korte Suprema, ang mga maestrado ng Korte Suprema, kung tama ang ginagawa nila o mali. Oo. Hindi ba? Magbabase sila kung ilan ang boboto Oo. sa isang kagaguhan. Oo. Ha? At kung sino ang maninindigan para sa batas, Yun. sa rule of law. Ganon din yun. Di ba? Ganun. Mga kaibigan, malas tong bansa natin eh. Tutuusin ninyo. Mm. Lahat ng kamalasan inaabot natin. Sipin mo, gustong-gusto ng taong bayan, may tumakbong isang dahil nga sa malala na. Oo. Ang corruption, lintik, hindi mo na makukuha itong corruption sa... paano mo susugpuin ng krimen dito? Ang dami, no? Paano mong susugpuin ng mga kalokohan? Traffic, napakahirap, di ba? Kasi ang gusto mong labanan, kilitian lang. Ha? Ang gusto ninyong maging labanan, uri ng labanan, puro kilitian. Masusugpo mo ba ang krimen kung kikilitiin mo lang yung kriminal? Oo. Yung pulis at yung kriminal, magkikilitian sila? Ha? Mga kaibigan? Oo. Aba, hindi masusugpo yun.
Ha? Hindi masusugpo ang krimen kung dinadaan natin sa kilitian. Hindi pwede yun. Ang kailangan sa pagsugpo ng lahat ng katarantaduan para maibalik ang rule of law sa Pilipinas na hindi na ginagalang kasi kaya wala ng rule of law. Wala na. Ang masama, yung pinagtitiwalaan at inaasahan natin na magtutuwid ng mga kamalian, kumakampi sa pagsira ng rule of law. Yun. Oh. Ano kailangan natin? Kamay na bakal. Ay baka sabihin ninyo, magpakabit ng kamay na bakal si Duterte. Naku, yari yung mga polis na maintainer ng Shabu Changi, ano? Pag si Duterte. Hindi. Si Duterte naman, hindi naman ganun ang approach na ginawa niya, kaya napatahimik niya ang Davao eh. Kinausap niya lahat yan eh. Di ba? Nagkaroon siya ng mga dialogue dyan eh. Ikaw ba, sawa na sa buhay mo o hindi? Hindi, tsaka sinabi niya nung kamakailan, kung matandaan mo, tiyak na yun ang gagawin niya eh. Di ba sa Davao may mga supply na bigas sa mga pulis? At medyo magandang mga allowance nila pati yung binibigay ng City of Davao. Ang sabi niya, di ba, gawing 70 mil dapat ang sweldo ng pulis? Mapapatino mo nga. Kasi bakit pa ako, marami mag-iisip, gugustuhin ko bang masira ang buhay ko ng pamilya ko? Kung sapat naman pala ang kinikita ko para buhayin yung pamilya ko. Mag-iisip yun. Ano, gagawa pa ba ako ng krimen kahit nakaya ko ng buhayin ng pamilya ko? Ano pa idadahilan ko? Wala na. Kasi yung ibang pulis, pagka nasabit na kasi maliit ang sweldo ng pulis. Di ba? Ano pa idadahilan mo? Yun naman talaga dinadahilan nila. Pero talagang criminal instinct na yun eh. Criminal mind, no? Taglay na nila yung instinct ng pagiging kriminal eh. Sa pagpasok ng iba sa pulis eh. Hindi ba? Ay, iniisip nila ito pagpapayaman. Di yun pa rin ang dahilan, pera pa rin. Di ba? Kung sapat ang sweldo nga niyan at meron silang, sabi ko nga nun, sino ba tumututol na? Siyempre tayo gusto rin natin yun sapagkat meron tayong nababalita, napapatay yung pulis. Makikita mo, nakatira lang kung saan. Bawa ka. Kaya dapat iayos mo rin, bigyan mo sila ng marangal na pamumuhay. Kasi nagsiservisyo naman sila eh. Pero ipayagan mo silang gumawa ng krimen at hindi mo supilin ang ginagawa nilang krimen, malaking pagkakamali na yun. Na hindi ginawa ng nakatuwad ang daan. Kasi nakatuwad sila. Di ba? Pag nakatuwad yung daan. Kaya hindi nila makita nakatuwad. Pabaliktad eh. Di ba? Yan po sinasabi natin eh. Ano pa ba? Yung Joel Reyes nahuli na. Yung magkapatid. Si Joel and Mario Reyes. Hindi ba? Nahuli na raw. Hindi naman natin alam kung ano katotohanan dyan. Pero sila, ayon sa mismong report ng Thai police, di ba? Authorities, nasa kamay na sila ng batas. Matapos daw na mahuli daw doon sa Phuket. Galing ako ron eh. Wala naman ako nakitang ron. Mga babae. Phuket pa naman ang pangalan. Walang maganda. Ibig sabihin. Kasi probinsya yun eh. Malayo yun Isla sa yun, no? Bangkok. Ewan ko kung isla ba yun. Hindi naman. May beach dun eh. May beach. By land pwede. Gayon, nagpunta ako ron, balita yun eh. Nasa dyaryo yun. Inuwi ko pa nga yung kopya ng dyaryo rito eh. Di ba? Na merong nakakita na nandoon sila. 2012 pa yun di ba? 3 years ago. 2012 ano? Tagal na nun. Sipin ninyo yan, nahuli ngayon. Ito yung kliyente ni Attorney Ferdinand Topacio. Ganon. Hindi ba? Ano masasabi ngayon ni Attorney? Tahimik. Si Attorney. Lahat ng Lahat ng kliyente nito, sabit eh. Lahat ng kliyente niyan,
kriminal. Hoyo. Hindi, tsaka kung sino yung kliyente niya, yung laging na sa yung bang Yun ang suspect. Oo. accused ng Kaya kung ang anong katarantaduhan. Walang Hindi siya kahirap-hirap hindi siya nag-aabogado sa victim. Hindi, no? walang kahirap-hirap ang wis eh. Pag nalamang si Topacio abogado, Guilty to. na to. Naawa nga yun dyan, sabi ko, wawa ka naman. Hindi lang masabing manap ka ng iba. Papahama ka niya, isasabit ka Tingnan mo niya. abogado. Mm. Alam mo yan, nung si Lacson nagtago, Mm. ba't hindi ba hinahamon natin yan, manawagan ka Mm. na kung pwede sumuko yung mga kliyente mo, tumakas sila eh. Ba't hindi mo ginawa yun? Pero si Lacson, nung nagtago, nanawagan yan eh. Mm. Naku, pala, sumuko na niya si Lacson. Oh. Mm. Meron pa nga, nagkabit pa yata ng poster yan eh. Yung wanted. Oo. Oo. Diba? Gumimik. Pati yung yung BACC. Ba pinasusuko rin nun si Lacson? Ba't dito kila Joel Reyes wala nagpasuko? Ngayon, iuwi rito yan. Anong petsa tayo ngayon? 22 Nang? September. Filing na sa isang buwan eh. Hindi kaya ang pagkakahuli dito itinaon, sa pwede silang ipatapon pabalik sa Pilipinas para makapag-file ng Certificate of Candidacy. Oo. Pwede pa ba yun? Bakit? Hindi pa naman sila convicted Yung convicted ka, pinapayagan. Convicted ka, nakakulong ka na, pwede pa. Hanggang walang final decision. ang Supreme Court. Isipin mo mga batas yan, di pag-uwi dito niya, pwede. Kung yun yung disqualified na dati, yung convicted ka na, kamukha ni Erap. Kumpirmado na, nahatulang ka na nga eh. With finality na yun, Considered yun with finality. Kasi hindi niya inappeal. Dahil winave niya na yung karapatan niya. Mga kaibigan. Sa batas yun, di na pwede. Ang hatol nga perpetual disqualification from holding any public office. Di ba yung pagtakbo kasama yun? Oo. Mga kaibigan, yun ang masama pa. Pwede rin tumakbo yun. Kaya wag na kayong mag-aalala kung maraming kriminal na sa gobyerno. Naku po. Lumakas ang loob. Si Alusos pwede na eh. Oo, pwede na. Kasi naunang dinesisyonan yung kaso niya na disqualified siya, di ba? O pwede siya mag-file ngayon kung tutuusin mo eh. Kasi huling dinesisyonan yung kaso ni Erap. Kung ano yung huli, yun ang dapat Yung pagbasihan. latest, Yun ang pwedeng pagbasihan. Kaya lahat ng kriminal pwede na eh. Oo. Pwede nang tumakbo yan. Kaya nakakulong ka, kaya convicted ka. Pwede na. magkandidato. Labo-labo na. Oo. Antayin na lang natin ang pagbabalik dito nung Reyes magkapatid na rin. Brothers. Nagpalamig lang eh. Pinalamig yung kaso. Diba? Itiniming. Kasi nga naman, mag-election, mawawala ang focus sa kanila. Hindi na sila mapag-uusapan. Ganyan yan eh. Yung mga timing na yan eh. Ito naman nangyari sa Bureau of Customs. Yan. Binabatikos ngayon tong dating LTO chief na si Virginia Torres. Dahil nagpunta siya nung isang beses sa Bureau of Customs para daw ipakiusap yung pagre-release o yung mga nahuli na sugar. Smuggled sugar. Wala naman sinasabing nilakad niyang i-release eh. Wala. Nagpunta siya ron. Inaalam niya kung ano yung status. Ngayon, ang binibigay na impression ng mga gustong ibahin yung istorya, nagpunta siya ron para lakarin yun. Yung paglalabas, pagpupuslit. Ngayon, nagpunta ron si Virgie Torres. Ewan ko kung ano panig niya dyan. Ikaw, nagpunta. Government official ba si Torres? Hindi na, private na siya. Hindi na. Number 2, kung ang pakay niya ron ipuslit yung mga sugar,
mabubuhat niya ba yun? Hindi. Yung container para mailabas niya sa Bureau of Customs? Sino ang pwedeng may kapangyarihang magpalabas ng container? Siya ba o yung mga nasa customs? Nasa custom. Pagka ba ayaw ng customs, pero gusto ko, Oo. may magagawa ba ako? Wala. Wala kang magagawa. Ha? Ayaw nila. Bakit? Oo. Sila ang otoridad Oo. yung custom Oo. So ano problema nyo kay Virginia Torres kung nagpunta siya ron? Oo. Padrino. Ito, narinig ko, nagsasalita. Di ko alam saan niya ginawa yung pagsasalita, si Deliosa. Ang sabi niya, hindi dapat smuggling ang tutukan. Oo. Ang dapat yung mga padrino system dito, yung Naku, ah. yung padrino for a fee, position for a fee. Yung mga pwesto raw dyan, kasi may mga padrino. Natural yung padrino Oo. Alam mo na nga yun Ano Siya nga mismo may padrino Anong sasabihin mong hindi importanteng tutukan ng smuggling? Ano ibig mo sabihin wala? Ay tapos nagrereklamo siya na yun daw ang talagang problema sa Bureau of Customs na dapat daw mawala. Ba't nandiyan ka pa? Para mong sinasabi na hindi mo kaya. Oo. Tapos Balik ka na rin. iginigit mo sa... Pwede ba yung puro kalasalita? Kahit ba gusto ni BG Torres nagpunta, no, masama ron. Wala namang kung hindi sinasabi. Ha? Talagang gano'n, maraming gustong kumita Oo. Kung gusto niyang kumita, mapipigil mo ba siya? Oo. Meron bang illegal doon sa ginawa niya? Wala. Na pagpunta ron? Wala. Ha? Sana kung naipuslit nung nagpunta siya ron, Oo. tapos naipuslit yung kargamento, Oo. pwede siyang panagutin. Oo. Pero ang pangunahin pa rin mananagot, yung nasa custom. Yun. Bakit? sila Kasi nagkakaroon. ayaw Wala. kuman at gustuin kuman kung ayaw nyo. Oo. May magagawa ba yung mag-i-smuggling? Wala. Dinedivert ninyo yung usapan At saka Malayo, bakit hindi nila ipinabatid sa media o sa publiko na meron silang nasabat na smuggled sugar, di ba? Oo. Bakit Saka- hindi nila sinampahan ng kaso yung Hindi, Philip tsaka C? hindi nila sinasabi kung sino. Oo, ba't di nga kinasuhan yung Philip C, di ba? Oo. Yun, talagang gusto nila perahin yun. Oo, hinihintay nila na nalumapit yung Philip C. Si Bergie Torres. Nabulabog sila. Kaya nila pinadyaryo si Yan. Bergie Torres Para mapasok. para sila ang aregluhin. Ang gusto nila, bakit kayo mahanap ng ibang mag-aareglong magkakapera dito? Teritoryo namin ito. Kami Kaya nga nandyan pa si Dillosa, hindi totoo yung sinasabi niya Di ba? Malis na ka. Wala ka naman pala magagawa. Ba't nandyan ka? Dapat mag-resign ka. Hindi yun nag-aakusa ka ng iba. Batas ikaw malinis. Hindi pwede yun. Banda ni Lim. Tumira na naman si Deliosa. Kasamaan niya yung si Bernie Torres, yung isang miyembro ng influensyang reliyon. Naku. Yun daw kasama. Hindi, meron nga talaga. May binanggit ang pangalan. Umami naman Oo, kasama ko. Pero Ano nga masama Wala kung naman nagpunta sila ron? usapan sila tungkol doon sa kwan sila nag-usap Ano nga masama kung nagpunta sila ron? Yun ang tanong ko. Kung bawal magpunta sa opisina nyo, di sana pinahuli mo. Saka dapat kung Meron naniniwala bang batas na gano'n? Bawal magpunta sa opisina namin. Bawal ba yun? Walang batas na gano'n. Saka dapat right there and then, pagka nung tinanggihan nila si Bernie Torres, inano nila agad. Oh. Tawag dito, sinita. Ang totoo niyan, siyempre, teritoryo nila yan. Sila nagnanakaw dyan Kami ang dapat kumita rito. Hindi ikaw. Walang pwedeng pumagitna rito na arbor. Tapos ikaw ang kikita, kami paano naman? Kung kikita man kami, liliit ang kita namin dahil nandiyan ka. Kailangan alisin ka rito. Padirektay mo sa amin yung smuggler. Smuggling, economic sabotage yan, di ba? Ba't wala kayong inaaresto sa smuggler? Yung Philip C. ba, inaresto nyo? Wala. Para saan yung pagiging enforcement, intelligence kuha ninyo? Office ninyo dyan. Para saan yan? Ganun lang? Identified naman pala nila, di ba? Bakit si Tinayo? Hindi na wala naman nahuhuli. Pero nag-i-smuggling. Katunayan, inimbestigahan ng
Hanggang ngayon, ongoing yung investigation ng isang taon pa yun eh. Oo, tagal na. Ang tagal-tagal ng ginagawa nung investigation na yun. Nangungwarta lang yan eh. Oo. Yung mga congressman para sa eleksyon, di ba? Oh. Eh lahat naman kayo eh. Sino gusto mong kumulekta para sa eleksyon? Ikaw? Ikaw ba, Delyosa, maghahatag ka ba ron para sa eleksyon? Di naman eh. Hirap sa inyo eh. Puro kayo daldal eh. Ang daming smuggler dyan, no, ginagawa ni Manny Santos. Oo, tama. Si Manny Santos, certified smuggler. Inimbestigahan sa Senado. Oh. Di ba? Oh, ba't walang namang pinail na kaso dyan? Wala. Meron ba? May recommendation ba si Cynthia Villar? Wala. Wala, yung pangit eh. Halata. Oh, di ba? Oo. Sino pa? Ang dami. Dami smuggler. Ang daming Yung Tebes Brothers na walang hiya. Yan. Alam mo ba yung pamilya ng Tebes na yun, mag-aamang yun? Dati mga empleyado lang ni Kwan yun, ni David Taba, Oo. si David Tan, Taba, ha? Tatlo kasi yun eh. Ito yung pinakamatanda sa kanilang tatlo sa smuggling. Si David Tan. Yan David Tan na yan yung may-ari nung nightclub sa Ross Boulevard noon, yung Infinity. Tsaka yung dito sa Timog. Nagkaroon ng club yan dyan. Dito sa Quezon Avenue yata, nagkaroon din yan. Sa madalit sabi, Classmate ba yan? hindi yun. Yung katabi ng classmate. Yun dito. At saka doon sa Timog. Eh sa madalit sabi, yan si David Tan, yan yung smuggler. Nung panahon ni Ramos, hinuli ni Paray niya, may mga drugs. Oh. Yung kargamento nga, nasa United Nations, sabi niyo na, pinahila pa niyan eh, pabalik eh. Pinahila ni Commissioner Parayno. Talaga. Magaling si Parayno Binalik sa pier. Yung mga kargamento niyan. Yan ang mga ano niyan, no? Ilang dekada na yan. Yan sila Tebes. Tapos natuto yung mga anak, di ba? Magkakapatid. Ayan, sila smuggler ngayon. Sila ngayon ng kwan. Yan ang mga yumayari ng kargamento dyan. Namamayagpag. Tama. Tinayo. Tebes Brothers. Magmula ro sa ama. Yung ama, politikong pulpul na rin ngayon, di ba? Politiko. Pagkatapos, Oo. si Manny Santos. Oo. Inimbestigahan niya, ang daming kabayo niya, na. Mano ba naman na ang BIR man lang sana mag-initiate ng kahit na lifestyle check dyan sa mga yan. Tignan kung saan nanggaling ang mga property niya. Paano mo na-acquire yung kabayo? Mahal yan, marami yan. Tingnan nga natin, nagbabayad ka ba ng buwis? Ba't walang ganun? Walang initiative na ganun ng BIR. Ang gusto ng BIR, sari-sari store. Oo. Puwisan, yung sari-sari story. OFW, yan ang gusto ng custom. Mga abogado, doktor. Ang gusto ng custom, yung OFW. Yung mga nagpapatulo ng pawis. Na, nagbabayad na ng buwis yan indirectly. Dahil doon sa mga remittance. Lahat lang ng binabayaran niya, pati bill sa kuryente, tayo nagbabayad ng tax nila ng mga may-ari ng kumpanya Alin yung VAT? Alam ba ninyo na bumabalikat sa pagbabayad ng buwis para sa mayayaman, ito mahihirap? Alin ba, nangolekta ng VAT yan? Nagbenta yan? Yung bang mayaman ang magbabayad ng VAT? Hindi. Yung nagbenta sa kanila? Hindi. Kasi naka-charge sa kanila yan Kung eto man, i-report nila, hindi sila nagbayad ng 12% ng mga nagbebenta. Kundi, kinuha nila yon, kumita pa sila ron. Kasi sa kanila, ito-total mo lang Di ba? Karamihan dyan, di naman nagdideklara ng totoo. Kaya yung VAT ginawa para pagkakitaan pa ng mayaman ipinataw na pahirap sa balikat ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Yung buwis na yan Kaya meron ngayon, ewan ko kung nagpapasikat siya si Kimbo. Si Miro Kimbo. Kimbo. Baka namang hindi totoo yan. Yung kanyang gusto tanggalin ng babaan. Income tax. Yung income tax sa nababayaran sa income tax. Malaki. 32%.
Binabayaran pala ng Ng empleyado. sobra. Oo. Alam mo, ang mga benepisyo Kaya wala na natin, makain yung mga kawani. talagang hindi makatotohanan para sa mga mahihirap Mm. Tignan mo lang yung senior citizen. Meron niyang exemption Mm-mm. 20%. Discount. Oo. Tayo kumakain tayo sa McDonald's araw-araw. Mm. Nakikita ko yung mga gumagamit ng senior citizen card. Oo. Mga may edad na pero mayayaman. Oo, mayayaman nga. Mm-mm. Ano ibig ko sabihin? Nakikita Pati lang. ba yung mayaman nakikihati sa pribileyo ng mahirap? Kaya natin ginawa yun para hindi dahil sa matanda sila Oo, Dahil wala na silang kakayahang kumita pa. Mm-mm. Di ba? tama. Para kitain pa nila yun. Nakakasabay ko, nakikita ko, lintik ang mga brilyante sa argolya sa katawan Pero senior citizen. Pero pag nagbayad, may senior citizen card Oo. Lintik na buhay ito. Ang yayaman Bawas nun. May discount. Nakakapag-avail ng 20% discount. Oo. Ibig ko sabihin, yan ba, pantay ba yan? Hindi ba? Tapos, ang ginagawa naman ng mga tindahan, kinakarga rin nila yun. Mm. Kasi kukuha ka ng di ba? Kasama na sa nila yun Markup. Lahat yun, nakukuha nila yun. Sobra rin pang, Kumita pa sila. Oo. yung bat nga yun ang malaking pagkakitaan ng mga Kasi negosyante. anticipated nila yun. Ang akala natin sa gobyerno mapupunta yun. Mm-mm. Paano tayo nakakatiyak? Mm. Yan ang napakabigat. Pero ayaw na Malacanang, nababaan yung income tax return kasi ang laking pera mawawala daw. Mm-mm. Kung ilang bilyon yun. May infra daw hindi matutupad yung mga proyektong Ayaw ni naaprubahan na. sa finance. Hinoy-noy. Ganyan. Kaya napakahirap ng tapos ang smuggling sa costume, katakot-takot. Oo, hindi nila kinukuha. Gustong-gusto nyo yung income tax. Mm-mm. Hindi, bakit hindi yung sabi nga natin, pangungulekta pagbutihin nyo. Mm-mm. Ha? Pangungulekta sa talagang dapat kolektahan yung mga mayayamang negosyante. Alin nyo yan? Ang daming smuggler dyan, Lintik, si Richard, nandyan. Kumpiskahin nyo. Philip C. Mm. Mga kaibigan. Si Sumikat tuloy si Philips David Taba Tan. David Tan Taba. Yan. Ang matandang smuggler. Kasuhan nyo. Kakasuhan nyo ba yan? Kita mo. Bumilang ka ng walang hindi kakasuhan yan. Yan ang mahirap. Kaya ang mga smuggler dyan, pirme, in place. hindi Bastante, natitinag. Bastante mga smuggler dito. Exempted sila sa batas. Mm. Panagutin sa batas, exempted sila. Mm. Ba't hindi nga magiging matapang ang mga gumagawa ng krimen? Untouchable sila Nakakalusot. Di ba? Kalusot. Mga untouchable sa batas. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Mga kaibigan, wala na po tayong oras, Huwag kayong alis sapagkat sa ganap na alas 11 po hanggang alas 12 yan, mapapakinggan ninyo ang palatunto ng Katapat at Karancho. Kasama po si Mayor Alfredo Lim at si Migs Hill. Okay, marami pong salamat. Ito po si Rose Tabenari. Po naman si Peter Colastas. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Pertil Lapid. Ito po si atong mama, buhay po kayo. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, kami po'y pansamantalang magpapaalam, babalik po bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Jesse Deliosa. A Tri Media Pro Incorporated.